Good morning uli. Bale pre-trip tayo, no? Kasi oversize yung ating load pala, no? Nawala sa loob ko na oversize pala tayo. So ito natin tong guantes, gamitin natin tong luma muna. So kailangan natin lagyan yan ng flags and banner kasi oversized load siya, so requirement yon. And at the same time mag load check na muna tayo, ikutan natin. So dito tayo muna sa umpisa, pinutin natin to para ma-check natin ng mga ilaw. So low light, high beam, low beam, side okay, low beam, high beam, parking light, fog lamp, marker lights nakailaw, lug nuts kumpleto, matigas ang gulong, walang tagas yan, chinek ko na kanina, nag fuel na rin ako. So lagay na natin tong mga glad hands at pigtail. Medyo mahirap pero kinapot ko yan. Itong kagandahan dito, medyo maluwag yung ayan, sakto na. Pagka nasobrahan mo yan, basag yan. Pundido kasi yan eh. Hindi kasi ito masyado nakaano. Ito okay lang. Ay, nag-lock na. Then ito naman, okay na. Okay. So supply na natin ng hangin yung ating trailer. So dito sa Canada, pag oversize ka, requirement na maglagay ka ng signage, banner na oversized load, then flags and lights. So kailangan ilalagay mo yan. Kung hindi, makakatikim ka ng ticket. What? Ang dami kong mga kalsada, di ba? And medyo mawawala sa assemble to. And then flags. Itong flags. So apat na flags. So 1, 2, 3, 4. So ayan, nakabitan na natin ng banner at ng flag. Kunin ko lang tong plate number, ano. So, kailangan ko yan. But then kailangan natin ma-check kung gagana ba yan. So ito, moment of truth. Yun, umilaw. Okay, so okay yung lights natin kinabit. Tayo magiging problema dyan. And yeah, okay, tingnan natin. So sa harap naman tayo, maglalagay tayo ng flag and then banner pa. And then after noon, lalarga na tayo. So doon tayo sa harapan.
So ayan, okay na, nakabit ko na yung sa harap. And then yung plug sa gilid okay na din. So good to go na tayo. Tapos ng pre-trip natin. So lalarga na tayo sa ating destination. So ibabalik ko yan dun sa tarp shed. And then kukuha lang ako ng 2 chain at 4 na pipe stake. Then we are good to go. Let's go. Larga na tayo mga kapatid. Going to Alberta tayo. Kaalis lang natin ng yard. Napakaganda ng sikat ng araw. Natagalan ako kasi hinintay ko yung permit ko. So na-release yung permit ko mag-alauna na. And then syempre tsaka pa lang ako nakapag check ng mga mga bagay-bagay. Mga login ko. Then sinet up ko yung camera. Kaya late na tayo, alas 2 na. So oversized load tayo ngayon, 60 feet ang haba ng load ko. Ang trailer ko is 48. So halos may overhang sa harap na 2 feet. Parang 1 feet lang eh. So ang overhang ko sa likod is abot ng 11 feet. Mahaba. So kailangan aware ako, lalo na pag magte-turn ako. And then meron akong kadikit, baka mamaya pumalo yung overhang ko. Kasi kapag gaganyang mahaba yung load mo, pagka pumihit ka, yung overhang mo, yung may tawag doon, nakalimutan ko yung exact term, basta yung pitan mo, papalo yun ng malayo. So baka mahagip mo yung, kung masyadong dikit ka, kung turn right ka, dikit ka masyado sa left, pag kumanang ka ng todo, papalo yung load mo sa likod. Baka sungkitin niya yung mga mga nasa left side mo, pagliko mo, hindi mo na alam. Nadali mo sila. So kailangan aware tayo doon palagi. So stop sign, kahit walang sasakyan, kailangan tumigil. That's the rule. Wow! Dito sa Northern America. Diyan sa atin, nako, kung sino mauna sa intersection, siya mauna. Walang stop sign sa atin eh. Pera na lang kung may traffic light. Dito naman, yan, traffic light, yan, nag-yellow, di ba? Pag nandun ka na, pwede kang dumiretso. Basta nakaposisyon ka na, Or somewhere, nandito ka, hindi nag-yellow yan, diretso. Ngayon, nandito ka, kapag ka nag-yellow na, magle-left ka or magra-right ka, or nag-yellow na, magle-left ka, at nakaposisyon ka dito, pwede ka pa dumiretso pag nag-yellow yan. Magle-left ka, pwede. Hindi ako pwede rito nga lang, yan, no track route. Pero pagka naka-position ka na, pwede ka pang dumiretso, Sa atin sa Pilipinas, yari ka. May nag-aabang na sa kabilang kalsada na Alam mo na, alam natin yan eh. Yung mga driver sa Pilipinas, alam natin ang kalakaran dyan sa atin, kung gaano katindi dyan. Ilang beses din ako yan kasi naging grab driver din ako sa Pilipinas, and may nagka-work ako doon, and palagi ako nagta-travel, maraming instance na napara ako. May mga pagkakataon na kasalanan ko, may mga pagkakataon na pagtripan ako, pero mas marami yung kasalanan ko. Especially yung
nagche-change ka ng lane tapos ano, alanganin na. Doon ako lagi nadadali dyan sa Ortigas. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang biyahe natin ngayon, ano? Patuloy kong i-record ang mga kaganapan sa biyahe na to. Hopefully wala tayong maging aberya, maging smooth ang biyahe natin hanggang makarating tayo sa pagdi-deliveran natin ng oversized load na ito, no? So samahan niyo po ako. Isang magandang hapon po. Good morning. Actually, magtatanghali na. Magda-drop by lang tayo dito sa Flying J para mag-fuel up. Kasi bumaba na sa mahigit sa kalahati. Below half tank na yung aking fuel. So, since nandito na tayo sa Alberta, mura naman dito ang fuel. Dito na tayo mag-fuel. Well, tayo ring mga driver, ano, kailangan meron din tayong concern kung saan tayo mag-fuel. Kung sa tingin natin mas mura sa isang lugar, mas maganda na doon tayo mag-fuel. Dahil kasama din sa record natin yan. Bilang isang driver, tinitingnan din nila sa record natin ang fuel consumption natin. And at the same time, meron din kasi akong kinukuhang mga data sa truck na ito, sa fuel consumption niya, na magiging useful sa akin later on. Kaya hanggat maaari, imbis na nag-fuel ako dun sa Saskatchewan, alam ko na mas mura dito sa Alberta at may mga branch na mas mura, then yeah, dun ako nagpo-fuel. So ano yan, dalawang purpose. Kasi una, yung fuel consumption mo, kinukompute din ng kumpanya yan kung paano ka gumagamit ng fuel, and then nakuha ko yung data na gusto ko kung talagang matipid ba talaga ang Freightliner. So yeah, ganun ang aking ginagawa. So nandito tayo sa Medicine Hat, ano, Alberta. Trans-Canada Highway to, kakanan tayo para pumunta yun, no? Kita na dito yung Flying J. Diyan tayo mag-fuel. And then kakain na rin tayo ng lunch, and then magsha-shower na rin tayo. So sabay-sabay na. Okay, so exit. Kita natin yan, 50 kilometers per hour. Silipin natin mabuti kung may sumusunod ba sa atin, kung may nakapark doon, naghihintay, or kasi meron sa amin sa Ontario na 90 pero 50 yan. Na-stunt driving siya, driver namin. So mahirap, no? So kailangan lagi ka ring alisto. Keep right box, lalo na yan sa mga exit. Minsan gustong manghuli ng mga mga pulis. Merong nag-e-exit diyan ng higit sa na naka-indicate na speed limit, then yeah, huli ka kaagad. Kung naghihintay sila diyan, babantay sila. So yeah, kanan tayo dito. Abot pa tayo sa traffic light. Yeah, medyo gutom na rin ako. Pero kailangan muna natin mag-fuel. And then kakain tayo, then tsaka tayo maliligo. And then dire-diretso na hanggang sa ating destination.
drop off. So yan ang Flying J. Kadalasan mayroon siyang shell, ano, yung Flying J pa, ano yata yan, magkasama, parehas na company, sister company. Arriving at Flying J Travel Center on the right. Okay. Oh, may queue line. Hindi naman yan si Boss Marco. Wala, hindi kami nasa Quebec nga pala si Boss Marco. Nakita ko yung latest video niya, yung nakalagay dun sa permit nila na route nila, merong ano, construction yata, may barrier, kaya umatras sila. Hirap yung gano'n. Mahirap yun, yung mga load ni Boss Marco, ni Pinoy Tracker. RGN na kasi yung trailer niya. Isa na lang, ano na, specialized na. So, ayan. Fuel tayo dito. So, balik ako maya-maya. Good afternoon, mga brad. Good afternoon sa inyo. Tapos na tayong mag-fuel, mag-lunch, at mag-shower. So, ito, diretso na tayo ulit sa kalsada. Tuloy-tuloy na to hanggang sa ating drop-off destination. Bukas pa naman ang delivery nito, 8 AM ng umaga. So, marami akong time para mag-ayos. Mamaya, magluluto ako siguro. Let's see kung makakapagluto ako pag sinipag ako. At ang weather ngayon is cloudy na medyo sunny, so okay pa rin, no? Pinagbibigyan pa tayo ng weather, hindi pa lumalabas ang snow. Pero isa sa mga brand natin nagsabi na doon daw sa Kenora, part ng Kenora, I don't know, basta sa Ontario, Highway 11 or 17, nagparamdam na raw ang snow. So expected na this year medyo worse daw ang winter time kasi merong La Nina. Last year ano siya ano ba yung yung drought, pero ngayon is La Nina. Ibig sabihin mas maraming ulan. Katumbas nun dito sa Canada is maraming snow. So sa pagbalik natin ng yard, i-check na natin lahat ng mga kakailanganin natin para sa winter time, like yung mga fluids na kailangan natin sa truck. Ipe-prepare natin yan, ipapakita ko sa inyo yung mga safety materials, equipment na kakailanganin mo during winter time, like kailangan mo ng makapal na damit na extra, makapal na pants, medyas, sleeping bag, and try ko rin siguro bumili ng ng butane na kalan just in case lang na may aberyang mangyari at nasa ilang na lugar ka, kailangan mo nang maghintay ng saklolo, meron kang masasabing nandyan sa tabi mo na hindi ka mapoprosen sa sobrang lamig. Napakahirap na mamatayan ng truck, na experience ko na yan. Kung sino nakapanood dun sa mga nauna kong video kung saan nagkaroon kami ng problema sa truck namin, namatay, and wala kaming heat sa loob ng truck. Buti na lang nag-snowstorm noon. Pag snowstorm kasi, pagka kasagsagan ng snow is yung temperature medyo hindi malamig. So nairaos namin ng magdamag hanggang sa nasakluluhan kami kinaumagahan. Hinila kami sa brake check area. Hinila na lang yung truck namin, yung trailer, kasi wala na, frozen na lahat walang hangin ng truck. So hinila lang kami talaga, nag-i-slide lang yung mga gulong sa snow sa Coquihalla, sa BC. So check natin yan pagbalik ko.
para sigurado tayo na meron tayong mga kagamitan na magagamit if in case during winter time nagkaroon tayo ng breakdown. So yun lamang, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Kita-kita tayo hanggang mamaya or bukas sa ating delivery destination. Mag-unload tayo. Isang magandang tanghali mga kapatid. Morning mga kapatid. Heading tayo sa ating delivery. Maaga pa lang, traffic na. Ayan, maaga pa lang. In 1.5 kilometers, turn right on 36th Street Southeast. Maaga pa lang, traffic na. Pero dun lang sa exit. So meron na lang tayong 2 kilometers away sa ating drop off destination. Nag stop over ako sa ESO truck stop kagabi. So makita nyo, dalawa-dalawa ang map ko, di ba? Ayan, isa dito, isa dito. Just in case lang na pumalya. Pagka malapit na ako sa delivery ko kasi, for example, hindi ko siya kabisado pa, no? Hindi pa ako nakapag-deliver doon. 2-3 yung mapa ko. Hanggang dito, minsan sa iPad nilalagay ko rin. Para just in case bumigay yung isang ko, nawala ng signal o ano man, meron akong pagtitignan pang isa, or nagkamali ako ng liko, meron akong backup map, lalo na pag sa city ako nagdi-deliver. Mahaba na uli ang ang gabi, no, ang dilim. Kasi palapit ng winter time. In 1 kilometer, be in the right lane, then turn right on 36th Street Southeast. Mahaba na naman ang baba ang gabi kaysa sa araw. So most of the time na pag winter time nagdadrive na kami ng madilim. So kailangan ng mas matinding careful planning, route planning, para ma-maximize mo yung maliwanag ang daan. And then dun ka sa part na konti yung mga inaantok na driver. Huwag ka masyado magpapagabi. Maaga kang mag-shutdown, maaga ka rin magsisimula. So yan na, malapit na tayo. Yan yung company, yan yung likod. Ang entrance niya nandun sa kabilang kalye. Sana walang mga nakapark. Minsan may mga nakapark dun sa both sides Ang hirap pumasok pag may nakapark sa both sides ng kalsada. Turn right on 48th Avenue Southeast. Arriving at 3661 may 48th nakaparking Avenue dito. Southeast. Pero minsan Calgary, dito sa kabila up meron din. 3N8 on the left. Buti ngayon wala nakaparking. So pag meron dito nakaparking, ang hirap pumasok dyan. Ang hirap. Sa punto na yan, makikita nyo sa side mirror ko mga kapatid, merong headlight akong napansin. At yung sasakyan na yan gustong sumingit sa kanan ko.
Kinuha ko yung left side dahil bumibelo ako dahil merong sasakyan dun sa nakapark sa kanan at medyo makipot din yung pasukan, kaya bumelo ako. Ang ginawa nung sasakyan gustong sumingit sa kanan ko kahit kitang kita niya na nagsisignal ako, nakakanan ako. So may mga ganyang pagkakataon na dapat alisto tayo at makita natin kaagad. Oh, tingnan mo, nakasignal na ako. Nakita niya na nga nakasignal ako, pumapasok pa. Gusto yatang magpatiwakal ang aga-aga Nakasignal ka na, no? Sisingitan ka pa. Mamadali na naman hindi gumising na maaga. Papatiwakal yun, magpapatiwakal. Oversize ako. Sabitan siya nung load ko dun sa likod. Anyways, dito tayo magdi-deliver. Kung meron akong video dito dati, no? Kung maalala nyo, yung merong Indiano na nakasabay ako dito. Kapag-deliver na ako dito. Okay. So, check natin yung load. Makakadaan yung magdi-deliver. Yeah, maluwag na maluwag. So yan, yan tarp natin yan para pag 8 kasi to, 8 AM, 7 na ngayon. So may 1 hour pa ako para mag-untarp. Yan tarp ko yan, and then okay na. Kita-kita mamaya. Nalis ko na yung tarp. Makita nyo wala nang tarp. Bali tatlo yan. Ayun, 1, 2, 3. Ang agang masahe. Namasahe na ako. Ang aga-aga. So alisin naman natin ang straps. So sa pag-alis ng straps, kailangan natin ito. Tapon na natin yung mga yan. So kailangan mag-iwan tayo ng ibang ng counting straps. Yan, yung nasa loob. Kasi magdadrive pa tayo papasok dun sa loob. Baka mamaya dumulas yan, bumagsak. Ito. Flatbed. Pag flatbed ka ganito, mag-a-untarp ka, magsisecure ka, tanggalin mo straps, mas matrabaho kahit sa reefer tsaka sa dry van. Pero okay lang, parang exercise na lang ito. Hindi niya ginamitan to ng shortcut. Standard yung pagpulupot niya dito sa winch. Pag ako yan, mamagicking ko na yan. Yung shortcut pares lang naman din yun, hindi yun matatanggal basta mahaba yung dila. Ito kasi ang tagal nag-strap dito kasi ganyan pa, ipapasok niya pala sa loob. Pag yung shortcut ang ginawa niya, ganito lang yun. Ayan, maraming gumagawa nun, okay lang naman yun, ganyan lang, ganyan, pasok mo dyan,
Habaan mo lang tong dila. Ito mahaba lang to. At saka may pasok dito. Pasok dito. Ayan o. So mabilis lang yan, diba? Tapos ito pupulupot mo dito, then higpitan mo. Ngayon pagkakalasin na, kagaya ng ginagawa ko doon sa iba, ganyan lang. Pagkakalas nya, bunot lang kaagad. Mabilis. Mag-roll naman tayo ng straps. Ito straps roller. So ito yung gamit. Pwede rin manual, kaya lang nakakangalay yung manual. So ginagamitan ko ng roller. So ayan, tapos ipit lang to, and then gamitin mo yung kaliwa pang guide para maging pantay-pantay ang edge. Tatlo kasi yung tarp nya na malalaki, hindi gumamit ng maliit na tarp yung nag-load nito. Wala siyang dala. So ganun lang, hugot. Then okay. So nag-iwan ako ng dalawang strap na hawak dyan sa mga yan, kasi baka mag-slide yan, lalo yung nasa taas pag umikot akong pa ganon papunta ron, kasi doon ako tapos dito ako papasok So SOP nila yan na kailangan mag-iwan ka dyan, hindi na nila sasabihin. Pag nakita nilang wala yan, papagalitan ka. Hindi na nga sila mahigpit, wala akong hard hat tsaka ang suot ko hindi yung visibility vest. Wala ako nandun sa truck. Mabait daw kasi yung dito, pero dapat meron nun. Maghintay na ako ng reload. So yun, pasok na tayo doon sa loob. Tapos ko nang ma-untarp, no? Ready na para i-unload. So yeah. Ibang company itong kabila. So doon sa pinanggalingan ko, doon niya ilalagay yung may truck doon sa loob ng papasukan ko So lalagay niya doon, then ako papasok sa loob. Yan, konti na lang. Okay na. Solved na. So tayo naman papasok doon. Handaan lang para hindi gumalaw yung oras ko. Kasi pagka nagganyan 8 km/h yung ELD ko na off duty, magiging driving yan. So sayang, pwede kong i-editin yan, gawin kong sleeper para hindi gumalaw yung hours ko ngayong araw na to, para kung saan man ang aking reload marami pa akong oras. Natin kung tutuwid to. Ayan, tumuwid na. Oversize to isasagad natin doon. Papasagad din ako nito sigurado.
Grab that. Oh yeah, it's ready here. Here we go. The new? Yeah, this is Brand new? brand new. Tapos na yung delivery natin, no? Diyan sa Red Deer. Papunta na tayo sa ating reload, pero bukas pa yung appointment ko para sa reload ko. Tinawagan ko, sabi nila wala nang slot for today, so early morning ang pinay-schedule ko na lang, 7 AM. So meron akong 150 kilometers away sa truck stop. Malapit na yun dun sa pick-up location ko bukas ng umaga. So yun lang, kita-kita tayo doon bukas ng umaga. Walang masyadong kaganapan, maganda pa rin ang panahon. So hopefully hanggang sa makabalik ako ng Winnipeg, maganda pa rin ang panahon para ma-enjoy ko pa yung day off ko ulit after ng run na ito. So patuloy lamang po kayong sumubaybay, mga buddy, mga brother, mga kapatid. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, please. Kasi sa pamamagitan po ng pag-like ninyo at pag-subscribe, or yung like, kahit like lang, kung ayaw nyo pong mag-subscribe, okay lang. Pero mag-like kayo, pag napanood nyo po, mag-like kayo para makita ni YouTube yun na maraming nagla-like, para i-suggest nyo yung mga videos natin sa mga iba pa. So yun lamang po. Patuloy po ang ating biyahe ng buhay, at patuloy po kayong sumubaybay sa kwento ko, at hanggang sa susunod po, Manibelang Pinoy, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang araw po.